Hi guys! Ito na ang pinakahinihintay ng ating bidang barbaro na makalabas sa nagyeyelong disyerto. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Si Mina ay tinatakpan ng kanyang mga tainga sa takot habang ang mga mersenaryo ay mahigpit na nakapikit. Sinisikap na huwag gumalaw kahit kaunti. Lumapit si Katal sa halimaw, kumikislap ng malakas na purplish na enerhiya at sinabi sa ahas na umatras dahil ang mga taong ito ay nasa kanyang proteksyon na. Ang malaking masamang puting ahas ay nagsimulang mag-alala sa sandaling makita nito si Katal at tinanong kung ano ang dahilan ng pagpunta niya rito. Agad na naaalala ng malaking masamang puting ahas ang mga nakakatawang patakaran sa snowfield tungkol sa paglabag sa teritoryo ng iba. Pero mabilis niyang binaliwala iyon at sinabi sa ahas na tigilan na ang pagiging masyadong mahigpit. Ang ahas ay umuungal ng dramatiko, sinusubukang magmukhang nakakatakot at sinabing wala ng karapatan si Katal na kausapin ito ng ganoon. Pero hindi interesado si Katal na mag-aksaya ng oras sa pagtatalo. Sumugod siya ng walang salitang sinabi at tumama ng isang malakas na suntok. Nagpasya na panahon na para matutunan ng higanteng ahas ay ito ang isang leksyon. Ang suntok ay tumama ng sapat na lakas upang yumanig ang buong lupa sa paligid nila na nag-iwan sa lahat ng malapit na nakatayo sa kanilang lugar. Sumigaw si Molina upang talungin kung ayos lang si Lord Katal at suwagot siya ng kalmado na matatapos niya ito ng mabilis at makakasama rin sila agad. Muli siyang tumalon, ngayon ay natatakpan ng isang napakalakas na puwersa na halos hindi natural at pinabagsak ang mayabang na ahas sa isang saksak lamang. Makaraan ng ilang sandali, nakaupo si Katal sa loob ng karwahe ng mapayapa habang ang lahat ng iba ay nasa labas, nanginginig at humihingi ng tawad. Ang barbaro ay walang pakialam na iniwas ang kanyang mukha at sinabing normal lamang na magduda sa mga estranghero sa simula. Gayunpaman, talagang nagbago na ang mga papel at ngayon pati ang butler ay napipilitang maglakad sa snow. Sa pagkakaayos na iyon, humilig si Katal at tinanong ang dalaga kung bakit pinili niyang maglakbay ng mag-isa sa kabila ng kaalaman sa panganib. Nagbukas siya at sinabi na siya ang panganay na anak ni Lady Bellica, isa sa mga kabit ni Lord Kasakasha. Ang kanyang ina ay pinakasalan sa pamilya upang punan ang isang puwang sa politika at itinapon nang matapos na niyang magampanan ang kanyang layunin. Sabi niya na wala sa kanila ang tinatrato bilang tunay na miyembro ng pamilya at mas nakikita sila bilang mga mapagkapakinabangan ng mga alila kaysa sa anumang iba. Kahit na hindi niya pinlanong ibahagi ang lahat, lumabas ito nang hindi niya sinasadya. Sabi niya, kinula niya ang mahirap na paglalakbay na ito upang makagawa ng epekto at makilala sa kanyang pamilya. Ngumiti si Katal at sinabi niyang matalino siya, ambisyosa, at medyo sakim din.